This is DYDC-FM 104.7, your Development Campus Radio. Broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca Paypay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Yes! Break sirtig ko karinda. Tinalakay po sa pagdinig ng Kamara kung dapat bang tuluyang ipagbawal ang online Sus, napildi na pod. kung dapat higpitan na lang. Kinahanglan mabawi dyan ako. Ang usa ka pusta mamahimong sinugdan sa pagkaadik sa sugal. Ug ang maong bisyo mamahimong hinungdan sa dakong problema nga mosangpot sa depresyon. Ga, wala na tay bugas. Wala na po'y panggatas ni Inday. Asa naman day ang imong sweldo? Ayaw pagbuot ugasan ako'y gasto akong sweldo. Kaya dili man ikaw nga narbaho. Ang pagsugal mahimo makahatag og grabing stress, kabalaka ug pagkawala sa klarong panghuna-una. Ug labaw sa tanan makaguba kini og maayo nga relasyon sa pamilya. Ayaw tuguti nga ang sugal mao'y muguba sa imong kaugmaon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa BikaEd Interns ug ning Sibyaan. Napunggol ang minamaneho nitong motorsiklo. Ang sinusunod matapos ang salpukan ng dalawang motorsiklo sa 7. Sa nagkalain-laing panghitabo karon ang aksidente sa kadalanan mo'y usang ang iyang tagaan og atensyon, ilabi na sa sakto nga gamit sa pagmaneho sa motorsiklo. Aron mapanalitdan ang kinabuhi sa mga driver ug pasahero, gipatuman ang Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Ang maong balaod nagmando sa tanang motorista nga magsulob og helmet nga pasado sa safety standard sa matag biyahe. Ang pagsulob sa husto nga helmet makatabang sa pagpakunod sa risgo sa grabing kadaot sa ulo panahon sa aksidente. Ang pagsulod sa helmet dili lang alang sa pagsunod sa balaod kundili pagpanalipod sa kinabuhi. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa BikaEd Interns ug ning Sibyaanan. Ako si Vice Mayor Ernesto Butawan sa Baybay. Para nako, DYDC FM gyud ko. Ikaw sabha? Radyo Kalambuan gyud na. Pagpakabana ang mga update sa kaluwasan sa publiko, pagkat-on ng ating patuman sa balaod o pagliho. Sayri ang mga balaod nga nagmando sa atong nasod dinhi sa Police at Your Service. Police at Your Service. Matag Martes alas 2 hangtod alas 3 sa hapon. Hatod kaninyo sa Philippine National Police Maritime Group ug ning Sibyaanan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mayong hapon sa tanan. Welcome sa programang Police at Your Service, ang imong guto radio program para sa mga butang nga may kalabutan sa kaluwasan o seguridad sa komunidad. Mayong pagpaminaw sa atong mga listeners sa Dakbayan sa Baybay City o sa tibok probinsya sa Leyte o ning atong rehiyon 8. Karong adlaw, maguban-uban kita sa atong makanunayon nga tulumanon sa kahanginan, ang Police at Your Service. Mga higala, hinumdumi nga sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mga higala, maguban-uban ta sa usa ka oras nga makahuluganon nga mga diskasyon ug makatabang nga mga tips. Hatod kaninyo sa VSU DYDC 104.7 FM, your Development Campus Radio. Para nako, DYDC FM gyud ko. Ikaw sabha, Radyo Kalambuan jud na. Matag episode kita mag-dive in sa real-time nga mga update sa kaluwasan sa publiko ug makikinabi sa lokal nga tigpatuman sa balaod, diin maghatag og mga praktikal nga tambag para sa komunidad. Sa ngalan sa hipi sa PNP Maritime sa amo ang Regional Chief Police Colonel Charlie T. Beatty ug sa amo ang Station Chief Police Major Herbert A. Mendoza ug sa kinatibuk ang puwersa sa DYDC FM,
Ako ang inyong makauban karon, si Police Senior Master Sergeant Elwin Lloyd Caber, ang inyong host sa Police at Your Service nga tulumanon. Karong hapuna mga higala, natay paghisgutan karon no nga importante sa ni kaayo. Isip-recap lang sa ato ang niagi nga episode diin nagisgot dayta og Republic Act 10175 katong Cybercrime Prevention Act, no? Unya adto pa jung niagi nga mga bulan nagisgot po ta atog series nga mga Republic Act special laws no sa ato ang environmental law protection, no? Daghang kita gipangisgutan atong mga special law about environmental law. Usa na diha katong mga sa illegal logging, no, katong PD 705, katong sa Coconut Preservation Act, katong RE 10593, nagisgot po ta og katong about sa Chinso Act, Republic Act 9175. Ug karon mga higala, dinhi ato pong paghisgutan ni ato ang environmental law usab, no, nga diin mo ni ang among usapod sa among primary mandate na mo mag-enforce sa illegal fishing, no? Atong hisgutan karon ang salient features of Republic Act 10654 and safety tips for fisher folks. So today's topic is very important because it concerns our seas, atong kadagatan, no? Concern is atong kadagatan, our fishermen and the food on our tables. We will discuss Republic Act number 10654, the law against illegal, unreported, and unregulated fishing. Today, we will discuss why illegal fishing is dangerous and how Republic Act number 10654 protects our marine resources for future generations. This law strengthens the Philippine Fisheries Code and imposes tougher penalties against illegal fishing. So, what is RE 10654? No, atong Republic Act number 10654, amended Republic Act number 8550, also known as the Philippine Fisheries Code. Ang objectives ani kini ato ang balaod nga fisheries law kay aron i-protect, no, protect fishery resources, prevent illegal fishing, protect small fishermen, ensure food security, conserve marine biodiversity. Sayano nga pagsabot, kung atong protektahan ang dagat karon, adunay isda ang sunod nga henerasyon. So, importante ni kayo ang atong paghisgutan karon mga higala, tungod kay ato dayong giproteksyonan, ano, ang ato ang marine environment. So what is illegal fishing? Illegal fishing means catching fish using prohibited methods or fishing without authority. So, ang illegal fishing di ay kanang manghuha kag isda nga naay balaod nga bawal. Unya, wala kay authority, wala gitugot sa imo ang balaod sa pagbuhat niya na. So, example, aning activity illegal fishing, usa na niini ang pinaka-destructive kining dynamite fishing, no? Dynamite fishing, cyanide fishing, electro fishing. Kanang cyanide fishing muna ang katong mga manghilo, no? Manghilo, daghan kini pagpanghilo, daghan ning klase nga mga chemicals, no, nga ginagamit sa uban. Electro fishing, kining pagpanguryente. Fishing without permit, katuning mga commercial fishing vessel or mga gagmay marginal fishing vessel nga wala makuha og permit sa atong gobyerno, sa atong mga ahensya, sama sa BIPAR o sama sa atong LGU. Sunod kining commercial fishing inside municipal waters. So mo ni ang gipangbawal. So unsang punibot pasabot aning commercial fishing inside municipal waters? Ang bot pasabot ni ini katuning mga dagkong barko, dagko nga mga pangisdaan kanang gitawag nato ang commercial vessels katong mga 3.1 and above gross tonnage ay ato na siyang gi-categorize as commercial. Ang 3 gross tonnage and below, 3
3 and below, GT, gross tonnage, is considered siya as marginal or municipal fishers. So, kini mga commercial fishing vessels na to, katong mga dagko na, ay bawal ni sila maglagak or mangisda sulod sa atong municipal waters. So, unsa po ning municipal waters? Ang atong municipal waters di ay kay mo ning kadagatan nga ang iyang distansya gikan sa daplin kay 15 kilometers. So, kung gikan sa baybayon, hantod sa lawod, kung ang iyang sukod kay 15 ka kilometro pa, gitawag na siya og municipal waters. Pero na exemption, kung ato ang syudad o usa ka lugar, kung modeklara sila nga ang mga commercial fishing vessels, kung i-allow nila sa 10.1 to 15, pwede. Provided nga naay gihimo nga ordinansa ang maong usa ka LGU. So, mo ni ang ato ang commercial fishing inside municipal waters kay bawal. So, usa siya sa illegal fishing. Sunod, fishing inside marine protected areas. So, unsa po ning gitawag natong fishing inside marine protected areas? Mauni ang katong gideklarar sa ato ang mga lugar sa atong LGU nga usa ka kanang nga area kay marine protected areas or sanctuary. No, nyang og madeklara na siya na ordinansa nga gideklara nga siya ay sanctuary or marine protected area, bawal na dayon ang mangisda dihang dapita. Unya natay gitawag og catching endangered marine species. So naapod tay mga endangered species, no? Kini pong endangered species kay naapod tay balaod ani nga special law. Ato na po ni na-discuss katong gitawag na to Republic Act number 9147, no? Atong Wildlife Protection Act, wildlife. So kini mga wildlife na to or kini mga endangered marine species kay bawal po ni siya kuhaon. So unya ato ning masabtan og unsa po ni siya ma-discuss nato ni later on. Kining tanan gidili sa balaod ug adunay mabug-at nga silot. Unsa may mga common violations? Moto no atong gisgutan dynamite fishing. Ngano man pod nga ang dinamita gibawal man. Ang dinamita gibawal tungod kay one explosion can destroy usa kuno ka pabuto sa dinamita kay makadaot siya no sa ato ang coral reefs. Coral reefs that took decades to grow. So kana day ato mga coral reefs mga higala kay mukabat pa na siya og tagsa ka dekada. No usa siya mutubo. Tagdugay kay na siya maka-recover. So muna nga dapat proteksyonan na to ang atong mga coral reefs kay ang atong mga coral reefs diha man mangitlog, diha man mo reproduce no ang atong mga isda, atong mga species, marine species ato ang dagat. So kinahanglan i-protect siya. So ang magpabutot tag dinamita madaot ang atong coral reefs. Nya makapatay pud siya sa mga gagmayng isda. It kills small fish, mga itlog kana mangitlog ang mga isda, mamatay mo gani ang dagko labaw na mga gagmay, mga fish, ang eggs, corals and other marine life. So mong gibawal ang dinamita. Ikaduha kay kining cyanide fishing. Cyanide fishing used to catch live fish. Ang epekto ng cyanide fishing nganong gibawal siya kay makapatay po ni siya sa atong coral reefs. No, once nga ang uban ani kay ilang ibubo sa mga coral reefs kanang ang akong nasayran ani kanang mga mamanaay, mangong prisuray, na uban ani nga magdala og cyanide fishing kay sa dihang naisda dito sa mga naisda nga nisulod sa bato, nya di na nila makuot ilang bubo ang cyanide para mogawas ang isda, pero destructive siya kay mapatay ang corals, no? Pollutes water, destroy marine habitat. So muna nga makadaot kaayo po ning cyanide fishing. Og sunod kining electrofishing, kining pagpanguryente. Ang pagpanguryente kay makadaot sad kayo, no? Kay makapatay pud siya sa ato ang mga isda, mga gagmay. Fingerlings, no? It kills fingerlings. Unya destroy aquatic life. Makadaot sa ato ang aquatic life. So R18654
atong balaod prohibits the use and even possession of electrofishing devices intended for illegal fishing, which corresponding ang atong gipangistoryahan nga mga balaod, it corresponding fines, no? Kung madakpan mo sa atong mga kapulisan, ay pwede mo magmulta. Now, there's a corresponding fines, imprisonment na pagkapriso, and confiscation sa inyong kuha, piskats, or sa inyong fishing gears, depending on the violation. So, commercial fishing in municipal waters are primarily reserved for registered municipal fisher folks. Nya, kini ato pong mga municipal waters di ay mga higala sa ato mga labi na sa ato ang mga mangisda, no? Sa ato ang mga fisher folks. No, ang ato dayong municipal waters kay gi-reserve na siya para ninyo nga ato mga municipal fishers, kato mga gagmay nga mga mangingisda. Unya kay ang kana manggong mga dagko na dapat dito sila sa beyond municipal waters. No, large commercial vessels sama ng mga 3.1 and above are generally prohibited from fishing sa municipal waters unless specifically allowed by law. So unless no nga naay usa ka lugar nga nagtugot sa ang 10.1 and and above to 15 kilometers kay gi-allow nga pwede mag-fishing ang commercial fishing vessel. So naa ni siya exemption basta na ay gihimo nga ordinansa nga ato ang LGU. Anya diri po ta sa catching endangered species. So unsa po ning mga pagpanguha sa mga endangered species? Ang example ini kay sama sa pawikan. So ang common ani manggudno kay mahibaw na to kay kini mga sea turtle. Mga endangered species ni sila. Whale shark, no, ato mga butanding, giant clams or taklubo, or certain threatened shark and rays species. So natay katong mga manta rays, no. Kini sila mga critically endangered na sila. So natay mga listahan niini kini atong mga endangered species kay natay mga listahan ani sa CITES, no. Pwede mo ani mo tan-aw sa ato ang Google, no, sa ato ang internet, no, kung gusto niyo mo mahibaw sa tanan mga kanagitang atong mga critically endangered, threatened, rare, uban pa nga mga species nga gibawal na ani sa atong Google. Makita nato na sila sa atong internet. So pwede ta maka-search niini. So these species are protected because they are important to marine ecosystem. Muna nga importante sad kay ning ato ang mga gipanglista nga bawal na kuhaon. Why illegal fishing is dangerous? So atong isgutan po karon, no. Nganong ang illegal fishing kay dangerous, delikado? Illegal fishing causes destruction of coral reefs. No, kay ang atong magong illegal fishing kay makadaot kung maghimo ta ani kung di nato na ibawal kay madaot ang atong mga coral reefs. Decline of fish population, no. Sa una, ang mga mangingisda once nga molaot na si tatay paingon sa lawod kay mag-init dadaan si nanay og tubig kay sigurado pag uli ni tatay naanay matuwa. Pero sa atong panahon karon, wa pay siguro kung inig-uli sa mananagat og makadala bag isda. Tungod kay nganuman kay ning decline jud, no, ning ubos jud ang ato ang maisda nga wala nay makuha. Mao na nganong importante kay nga atong i-protect, no, ang ato ang kadagatan tungod sa atong mga illegal nga pagpangisda kay nahurot na ang atong mga isda. So loss of livelihood. So delikado man gud og mga wa na tay panginabuhian, no. Kasagaran sa ato ang mga population sa ato ang mga coastal areas, coastal community kay kasagaran ang ilang panginabuhi kay mangingisda muna nga dapat protektahan ang atong kadagatan. So higher fish price.
So taas nga presyo sa atong isda. So muna po ni resulta kung di nato ma-protect ang ato ang kadagatan, ang atong wa na tay isda kay mahal na pud kaayo ang atong isda sa merkado. Di na ta maka-afford no nga imbis mo palita, di na ta kapalit kay mahal na kaayo. So mo ni nga nganong naatay importante nga atong i-enforce ning ato ang illegal ato ang fisheries law. Damage to environment. So usapon na siya nga makadamage sa atong environment. So remember, no fish, no livelihood. No, kung wala isda, wala na tayo panginabuhian. O karon mga higala, magisgot po ning mga penalties sa ato ang Republic Act number 10654. Ang ato ang RA 10654 imposes large administrative fines. No, kay ato man ning giamindahan gud tong Republic Act 8550 katong fisheries law magyapon ni sila giamindahan atong aning RA 10654 katong RA 8550 nga diin gipatasan ang iyang mga penalties, no, ang ato ang large administrative fines sa karon manggod kay ug makita nimo tong ato ang kining RA 18654 ang atong mga penalty dito pag mga commercial fishing vessel na dagko na kay penalty 50,000 ang pinakaubos, no, pag mga commercial. So magdepende pa pud na siya sa unsa nga mga section nga na-violate. So taas kayo ang iyang administrative fines nya, taas po ang imprisonment, no, ang pagkapriso. Unya na confiscation of fish catch, no, once nga madakpan ang usa ka mananagat nga nag-illegal, makonfiscate ang iyang isda. Makonfiscate ang iyang mga fishing gears or paraphernalia. Unya makansil ang iyang fishing permit, cancellation of fishing permits and licenses. So, the exact penalties depend on the specific offense, scale of fishing, and whether the offender is convicted administratively or by the courts. So, muna nga to ang R 18654, no, sakit-sakit yun siya, o atong i-enforce siya sa madakpan. No, kay taas kay multa na ipagapriso muna nga paipahimangnuan nato, no, ang ato ang mga fisher folks sa pagsunod sa ato ang balaod o sa pagprotektar sa atong kadagatan. So, what can the public do? So, unsa pa mabuhat sa ato ang mga mga komunidad, no? Everyone can help. Matag-usa pwede mo tabang, no? Reporting illegal fishing. So, reporta, no, kung naay mga illegal na hitabo sa inyong kadagatan, i-report sa atong ato ang mga kapulisan, no, sa atong agencies nga nagdumala. Unya, refusing to buy illegally caught fish. So pwede pud mo nga kabalo ka nga illegal na nga gikuha nga pangisda sama sa dinamita, no, nindot na og ato yung suportaan nga mo refuse ta, no, dili ta mo palit. Refuse to buy illegally caught fish. Protecting marine sanctuaries, no, ang katabang sa atong publiko kay atong proteksyonan, no, ang atong mga marine sanctuaries sa atong mga coastal communities, no, ato ang nasadap ni sa baybayon nga mga kabalayan, no, atong i-protect ang ato ang marine sanctuaries, no, ating marine protected areas dili ta mag labay og mga basura nga makadaot sa atong marine environment, no, supporting legal fishermen. So atong suportaan ang mga mananagat nga nagsunod pod sa sakto, no, nya participating in coastal cleanup. Nya participate sa coastal cleanup sa atong mga komunidad, atong mga publiko. Usa na siya nga pamaagi, mao na siya nga mga pamaagi nga makatabang ta sa pagprotektahar, sa pagprotect sa ato ang kadagatan. So, can ordinary citizens report illegal fishing? Absolutely yes, no? Asa man ta mo report? So, report ta sa ato ang PNP, Philippine National Police, atong maritime group, so sa atong mga opisina, no? Nga diin ang atong opisina na adiri sa Baybay City, at adiri opisina natay station diri, no, ang ato ang
PNP Maritime diri sa Baybay sa naa sa New Plaza, New Reclamation Plaza, Zone 20. Ug sa ato ang mga BPAR, pwede ta mo report sa ato mga Bureau of Fishery and Aquatic Resources Offices, sa atong Philippine Coast Guard, or sa ato ang mga bantay dagat, no? Ug naamoy nahibaw-an nga mga illegal, report mo sa atong mga bantay dagat, kaya ang mga bantay dagat mo report sana sila sa atong mga kapulisan. Usa na siya no nga makatabang ta sa protektar sa ato ang mga kadagatan. So, naay mga pangutana dinhi ba, no? Naay mga pangutana dinhi nga someone uses dynamite to catch fish. Is it legal? Unsa may tubag ani? No, illegal jud, no. Ang pagdinamita ay illegal. Kaduhang pangutana, commercial fishing boat enters municipal waters and conducted fishing operation, is that legal? No, that's illegal, no. Ang mga commercial fishing vessel na to, bawal siya pod managat sa ato ang municipal waters. Ikatulong nga pangutana, someone catches endangered turtles na kunoy nakakuha og mga pawikan, no, nga mga endangered nga pawikan, is that legal? No, illegal pod ng pagpanguha og mga endangered species. So mga higala, mubalik taon niya sa atong gamay nga pahinumdom, ato na pong paghisgutan unya ang mga prohibited acts o uban pa mga tips, ato ang mga safety tips para sa atong mga fisher folks. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong pinagpala ng likas na yaman at hindi matatawar ang kagandahan. Mula sa mga puting buhangin ng ating mga dalampasigan hanggang sa makulay na buhay sa ilalim ng karagatan. Ito ay isang puok na puno ng kasaysayan at kultura. Ang bawat pagdapo ng alon sa baybayin ay nagdadala ng kapayapaan at ang amihan ay nagbibigay ng sariwang hangin na nagdudulot ng kalusugan. Ang masarap na pagkain sa bawat sulok ng bansa ay isang patunay ng ating mayamang kultura at tradisyon. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, may mga hamong kinakaharap ang ating bansa. Mga unos at bagyo na kailangan harapin. At mga taong may kasamang hangarin na dapat labanan. Ang iligal na pagputol ng puno ay isa ring malaking problema. Dulot ng kahirapan, korupsyon, at kakulangan ng kamalayan. Maraming Pilipino ang nasasangkot dito. Ang epekto nito ay pagkasira ng kalikasan, pagbaha, landslide, at pagkawala ng tirahan ng maraming hayop. Ang pagkasira ng ating mga kagubatan ay nagdudulot din ng pagbabago sa klima at pagkasira ng kabuhayan ng mga komunidad. Ang walang pakundangang pagkatapon ng basura ay nagdudulot ng matinding pagbaha at paglaganap ng sakit na nakakaapekto sa kalusugan ng mamamayan. Ang polusyon sa ating mga ilog at dagat ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga isda at iba pang yamang dagat na siya namang nagpapalala sa kahirapan ng mga mangingisda. Sa bagong Pilipinas, dito sa bagong Pilipinas, isa lang ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa ilalim ng BIDA program, Kaya naman, ang ating panawagan, buhay ingatan, isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. katuwang ang kapulisan. Binuo ng PNP Maritime Group ang isang advokasya mula sa adhikaing protektahan ang ating kalikasan, mga likas na yaman at mga mamamayan.
Group ay tumutugon sa layunin ng ating Chief PNP na ang gusto ng pulis na ang mamamayan ay ligtas sa kriminalidad, terorismo, kalamidad, polusyon, kamangmangan, at anumang uri ng pang-aabuso. Pangalagaan natin ang kalikasan, mga likas na yaman, at ang buong sambayanan. Kapit-bisig natin isulong ang kapayapaan at ibalik ang kasaganahan sa ating minamahal na inang bayan. Ang salbabida ay di lamang pagsalba ng sangkatauhan, kundi pagsalba sa kalikasan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, ating masisiguro ang magandang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Halina't makiisa! Tara na sa ating salbabida! Mayong hapon pag-usab mga higala. Kinighapon ang programang Police at Your Service. Okay. Balik tanaw sa ato ang topic karon nga Salient Features of Republic Act 10654 and Safety Tips for our Fisher Folks. Karon no para sa yun lang mahinumduman sa ato mga Fisher Folks ang mga gipang bawal, mga prohibited acts. Ako lang ning gibahin sa upat no para remember din nila no kung sa to nga mga prohibited acts. So ang ato ang prohibited acts kay una kay based on fishing methods. So base sa fishing nga pamaagi no muna yung mga bawal no. Unsa man po ni mga fishing method nga gipang bawal. So based on fishing methods ang mga bawal nga mga fishing methods kay kining dinamita, no? Fishing through explosive, noxious or poisonous substance, kana mga cyanide, no? Mga poisonous substance and or electricity, ang pagpanguryente. So, muna siya ang mga fishing method nga bawal. Sunod, kining use of fine misnit. Kanang paggamit o mga gagmayng mata, nga mga pukot, kay bawal usab na siya, no? Gawas lamang sa katong naay exemption ani katong gipanggamit lang siya sa atong pang tugnos or pang mga kini anchovies no nga mga isda katong nature daan kay mature na siya bisan gagmay. So ang generally ang pokot jo dapat dili jo sa mugamay sa 3 cm ang iyang mata edge to edge. So kung mogamit gani ang Fisher Folks, ang mga Fisher Folks ani kay fine misnit na siya. Bawal ng fine misnit. Unya sunod kining use of active gear in municipal waters. Unya kining mga dagko no nga mga barko na nato or kining mga commercial fishing vessel nato nga 3.1 and above kay bawal ni sila managat diri sa atong municipal waters. So gawas lamang sa atong baybay di ay natay country kanang gitugutan ang 10.1 to 15. So gitugutan sa ato ang LGU. Pwede sila managat provided nga dili sila moubos sa 10 kilometers. Nya sa ubang lugar kung walay ordinansa or wala nagtugot ang LGU kay 15 kilometers jud ang distansya ang area sa operations sa ato mga commercial fishing vessel. Sunod kining ban on muroami, other methods can and gear destructive to coral reefs and other marine habitat. No, kini mga natay mga gipang ban nga mga commercial mga fishing method. So unsa man ning mga gipang ban sa ato ang Fishery Administrative Order 246-1 no natay mga gipang ban dia sama sa katong troll, liba-liba, kanang liba-liba kay gibawal po na siya o kining mga troll. So natay naputay gitawag og illegal use of super lights. Kana mga dagko na nga mga barko no magamit sila mga super lights, bawal po na siya diri sa municipal waters. So muna siya mga fishing methods nga mga prohibited acts. So ang akong giistorya mo to ang mga fishing method nga gipang bawal. Diri na punta sa based on location
on fishery activity. Ikaduha nga, para dali ra mahimduman sa atong mga managat, una kay ang gigamit nila nga gear para pagpanagat, tanaw nila kung dili babawal. Ikaduha kay kining ang ilang area sa ilang operation, no, based on location of fishery activity. Sa atong location, no, sa atong mga fishery activity, bawal ang managat sa atong marine reserve, marine sanctuary, atong mga marine protected areas. So maglikay lang ta diha, no, sa atong mga mananagat, nga di lang mosulod diri sa atong mga fishery reserve, marine protected areas and sanctuaries. Unya sa atong mga commercial fishing vessel, no, bawal pud sila managat or mulagak diri sa commercial fishing in municipal waters with depth less than 7 fathoms. So kung ang kanang gilagakan na bisag sobra pa sa municipal waters, example dito na sa laod na kayo, pero naay bahura, no, katong mga magbaw ba namagoy mga lugar nga ay mga bahura nga kanang naay mga coral reefs nga mga magbaw ra, bawal po na sila lagakan kay mutugad man ng pukot, madaot ang putong mga coral reefs. So bawal gapon na sa itong mga commercial fishing vessel bisag beyond municipal waters na, pero katong naay mga coral reefs nga mga magbaw ug less than 7 fathoms kay bawal. Nya poaching in Philippine waters, no, katong mga ang poaching mo maning mga barko sa laing nasod, no, lain nga nationality ya mosulod sa ato ang kadagatan kay bawal, no, kaya ang ato ang isda, no, kay isdaan diri sa ato ang dagat sa Pilipinas, kay dapat ang Pilipino ra po'y makapahimos niini, dili dapat ang ubang laing nasod, no, kundi kita ra. Nya fishing in overfished area and during close season. No, na po'y usahay no nga diri sa ato ang lugar wala pa tay close season, pero nay ubang lugar nga magdeklara sila nga close season ani nga buwan, no, bawal na managat ani nga buwan, no, kung gibawal na ang iriyaha kay close season siya, dili ka mulikay ka na nga lugar. Or unauthorized fishing or engaging in other unauthorized fishery activities, sama sa kanang construction and operation of fish corrals, no, kanang obstruction to navigation, muna siya mga bawal po na siya diha natay mga uban, no, mag-construct o kanang mga ang gitawag nila og bunsod, no, nya bawal na diha kung maka-obstruct ka sa navigation, no, kung ato mga naiuban na gipangtanggalan na sa ubang lugar, no, kay ilang gipangbutangag bunsod ang agianan, no, bawal na siya. So ato nang tanaw, no, ang location, based on location of fishery activity. Ikatulo, based on resource exploited, base na po sa atong gikuha, no. So sa atong mananagat, atong safety tips diha, no, imong hunaw-naon kung kana imong gikuha di po na bawal, no, kay atong gistoryahan kanina natay mga endangered species nga dili pwede kuhaon. Unya kining ato ang mga coral, coral kay makorals nato, no, kay bawal na sila i-export. Unya bawal po na siya pangkuhaon, no. Ban on coral exploitation, no, gibawal ang mga corals, no, nga pangkuhaon nato sa atong mga kadagatan. Conversion of mangroves, ang ato pong mga mangroves bawal sa ni siya among-amongan or himuon daghang kay manggroban nya himuon siya nga pispan nya bawal na siya. Nya kanang fishing or taking of endangered species sa katong istorya na ganina. So mo to, no, ang atong naon, no, nga ang ato bang gikawkaw sa atong kadagatan kay dili ba siya bawal. So kabalo man pud atong mga mananagat nani, no, kay kabalo na sila sa unsay mga gipambawal ani mga endangered species. Kung naiuban mga wala masayod, no, pwede ta mag-research. Kung mag-Facebook mo, kanabot pasabot na mo data. So pwede po na ninyo i-research sa ato ang mga i-research sa Google, no. Mugawas na diha ang mga endangered species. Ikaupat kay kining no fishing permits or fishing gear, no. Atong hinumduman kanang gitawag na to kumplito batag papel, no, kung mulakaw ta managat ang atong mga managat atong isituit, no, nga natay dokumento,
no? Kay kana bitawng mag-drive og sakyanan kay sa di pa mo padagan sa kalsada kay tan-awon pa man dali lang sakyanan then ug ang ilahang mga papel nabay lisensya, nabay mga papel no. Rehistro kay basig madakpan sa checkpoint. Mausab na nga to ang mga mananagat no kay dapat naabot sila fishing permits kay namantay mga kapulisan og mga VPAR and Coast Guard nga mag-inspection usab sa atong kadagatan. Dayon kanang aquatic pollution no. Ato pong tan-awon nga wala pa punta naka daot sa ato ang kadagatan. Dayon naatay ka nang gitawag na to og bawal po ning di ta mosunod sa atong mga law enforcement. No naatay gitawag obstruction to fishery law enforcement officer. Natay balaod no nga once nga ang usa ka pulis or atong mga law enforcer nagpatuman sa balaod unya mo dili mo sunod ang mga mananagat kay pwede siya kasuhan sa obstruction to fishery law enforcement officer. No ato ang balaod sa RA 10654 dako kay ni siya og taas kay siya penalty kung musukol ang usa ka mananagat sa mga law enforcement. Nakabutang ni dito yung tan-awon i-research ninyo 1 million ang multa ani. No so mo na nga to ang upat ka pamaagi lang para dali masabtan asong safety tips ato ang mga fisher folks. Una, ang imong fishing method gigamit dili ba bawal? Ang imong location, ang imong giadtuan nga lugar dili ba siya bawal? Ang imong gikawkaw gikuha ang mga isda dili ba siya bawal? Ug na ba kay mga kompleto ba kagagamitan o permits? So, ang usa ka himsog nga palibot makapalambo sa panglawas sa publiko. Makahatag og kaayuhan sa ekonomiya pinaagi sa mga industriya sama sa turismo ug agrikultura. Og hinungdanon sa mental ug pisikal nga kaayuhan sa mga tawo ug ihalas nga mga mananap. Pinaagi sa pagkonserba sa natural nga kapital sa atong planeta, masiguro nato ang usa ka malungtaron ug malampuson nga kaugmaon alang sa mga kasamtangan ug sa mga sunod nga henerasyon. Pagpakunhod sa mga risgo gikan sa mga natural nga kalamidad ug pagpugong sa dili na mabag-o nga pagkawala sa mga espisya or mga species ug mga ekosistema. Kinahanglan natong panalipdan ang atong palibot tungod kay importante kini alang sa kaluwasan sa tao. Naghatag og limpyo nga hangin, tubig ug pagkaon. Ang usa ka himsog nga palibot nagsuporta sa biodiversity, nagkontrolar sa klima ug nagtanyag og kaayuhan sa ekonomiya ug kalingawan. Ang pagpanalipod niini usa-usab ka etikal nga responsibilidad aron masiguro nga ang umaabot nga henerasyon adunay malungtaron ug himsog nga kalibutan tungod kay ang kaayuhan sa tao dili mabulag sa kahimsog sa mga ekosistema sa planeta. Mga higala, the sea is God's gift to all of us. If we destroy it today, our children will suffer tomorrow. Let us become responsible stewards of our marine resources. Together, let us protect our oceans. Kung atong ampingan ang dagat karon, adunay isda ug panginabuhi ang sunod nga henerasyon. Hinaot mga higala nga naamoy nakutlo no sa ato ang episode karon. Daghang salamat mga higala sa inyong higayon sa pagpaminaw ug nang hinaot kami nga aduna kamoy nakutlo nga mga pagtulunan sa atong episode karon dinhi lamang sa Police at Your Service. Higala, hinumdumi nga sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayaw kamo kalimot sa pagpaminaw sa atong tulumanon dinhi lamang sa Visio DYDC FM, Your Development Campus Radio. Para nako, DYDC FM good ko. Ikaw sabha, Radyo Kalambuan Juna. Sa ngalan sa DYDC FM Station Manager, Dr. Crisina E. Gabrielio, ug sa kinatibuk ang pwersa sa PNP Regional Maritime Unit 8,
Sa ngalan sa among Regional Chief, Police Colonel Charlie T. Viti, ug sa among Station Chief, Police Major Herbert E. Mendoza, kini si Police Senior Master Sergeant Elwin Lloyd Caber, ang inyong host sa Police at Your Service. Maayong hapon and God bless kanatong tanan. This is DY